Hello, beautiful soul. Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 24 to 30, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakatabanan po sa inyong mga comments, sa mga nag-like, sa mga nag-hype ng aking video, sa mga hindi nag-skip ng ads yan. Sa inyong lahat, God bless you all. Sa mga nagpa-personal reading, salamat din po. God bless you. At kung gusto niyo ng energy niyo lang talaga gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Scorpio. Kuha tayo ng angel number mo. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon na hindi sa'yo. Energy reading ha, vice versa, Scorpio. Okay ko naman sinasabi, gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative, it's a warning. Ibig sabihin, bibigyan kayo ng babala, pero depende lang sa inyo kung yun is aayunan nyo or iiwasan nyo. It's your choice, okay? Okay, 36, 33, 29, 18 for Cancer, Scorpio, Sagittarius, Libra, and Cancer. Connected sila sa'yo or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Scorpio. Iba sa inyo, you're a tarot reader or maybe nahandun yung point na may tao na malapit sa'yo na nagta-tarot reader or marunong magbasa, no? Or malakas yung intuition niya. Or sa iba sa inyo is may ability kayo eh. Actually, dito may ability kayo. No? Yung mga gustong may ability naman kayo. Sa nakikita ko dito. Sa iba sa inyo is may tao na malapit sa'yo na baka pinaparid ka niya, ganyan. Yun na nakikita ko dito. Or pwede rin na inaano ka niya. Ano ba tawag dito? Tagalog ito. Hindi siya evil eye eh. Parang baka handun sa point na either pinapaamo ka niya, parang nandun sa point na yon. Baka may nag-aano sa inyo, ano tawag dito? Basta yung mga ganun sitwasyon, ritual. Ganun. Yun ang nakita ko. Ikaw or someone who's connected sa'yo. Okay. Dito sa sitwasyon mo, magkakaroon ng questioning, quarrent sa isang babae. Pwedeng ko-connect sa sa'yo or ikaw ang ko-connect sa kanya. There's a duty na need mong gawin. No? Ibig sabihin, meron kang responsibilidad na dapat mong aksyonan o dapat mong gawin o pursue na doon sa point na yon. Nasa iyo yung key. Ibig sabihin, anything situation na gusto mo magbago sa buhay mo is nasa sayo na. No? Depende lang sa iyo kung saan mo gagamitin yung key na yan. Pwedeng iba sa inyo is merong mga mag-a-unlock na situation, ganyan. Or may mga marireceive ka na key. Pwedeng, mag-ingat din kayo, baka mawalan kayo ng key. No? Sa iba sa inyo. And may mga big problem ako na nakikita sa'yo. Sa iba naman sa inyo is may kalungkutan, may feeling burden situation, kung saan aspeto ng buhay, physically, emotionally, spiritually, kaperahan, relationship, kung ano man yan sa iba sa inyo. Andito rin yung point na may mga bagay ka daw na dinidesire or may mga bagay ka na gusto mong aksyonan, no? Or may mga bagay ka na gusto mo nang matapos or maayos in your life na doon sa point. Pero tulad ng sabi ko sa'yo, nasa iyo yung kasagutan, no? Nandun yung point na yon. May mga mag-a-unlock, handun din yung change of destiny situation, but it's up to you, nasa sa'yo yun kung paano mo siya i-fulfill o i-let go yung mga bagay-bagay. And yung solution daw is nasa iyo. Ang nakikita ko dito, magkakaroon, parang may pagtulong eh. Someone's giving you, help. Parang may magbibigay ng help or hihi ka ng help. Vice versa ha, yun na nakikita ko. Andito na yung point na maaring kayo is nasa bahay. Sa bahay lang ba kayo? Diba sa inyo, maaring nasa bahay lang kayo, maybe rest day ka or holiday ka, diba? O kaya naman may sakit ako nakikita rin kasi ikaw or in a family parang may sakit ako nakikita. So iba sa inyo, baka yung trabaho mo is sa bahay, diba? Baka nahando sa point na yon.
or mas komportable ka na sa bahay, sa iba sa inyo. Na andito na yung point na may mga taong na very loyal sila sa'yo. Ganon din naman ikaw, loyal ka sa nakikita ko sa'yo dito. Alam mo, may mag-enlighten sa'yo eh. As in, may mag-enlighten sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Sana ma-pursue mo yun na yung enlightenment mo. Tsaka may mga bagay ka talaga na kailangan mong i-transform sa sarili mo or baguhin sa sarili mo. Kasi may mga nag-a-unlock na sa'yo eh. No? Siguro kailangan mo rin na mag-wake up sa ibang aspeto ng buhay mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga bagay ka na kailangan mo ng panindigan. May nakikita ko sa'yo na luck, growth, or kinakailangan. No, iba dito extension ito. Positivity also is coming. Handin din yung pagtutulungan o may tutulong tulad ng sabi ko. Abundance also is coming, pero nasa iyo rin yan, nasa hand mo. It's up to you to make it happen. Yun ang nakikita ko sa iba. And achievement and growth is coming. Yun ang nakikita ko sa iyo. Sa iba naman sa iyo, higit pa sa hinihiling mo darating. Okay, baka nakakita ka ng mga repeating numbers or connected sa itong mga number na ito. Ibig sabihin, pag nakakita ka ng mga ganitong number, ibig sabihin yung angels mo is try to connect sa'yo dahil may mensahe siyang gustong ibigay sa iyo. 022008. O yung galing mo pareho. 1 to completion. 222 is ikaw to. Ito yung sinasabi ko, di ba? Transform and duty, alignment. Diba? May mga bagay na need to take it action tulad din ng sabi ko kanina, action of your idea. Yan, meron din dito na sitwasyon na kailangan na rin ng transformation or renewal in some aspect of your life. Magkaroon ka ng adaptability sa iba't ibang aspeto ng buhay mo, no? Nandun yung point na iyon. Also, recovery is coming. Then, nakita ko, may mga bagay na need to recover or magkakaroon ng mga recovery situation or halimbawa, kailangan mo na i-recover ito, kailangan mo na i-recover yan, kailangan mo i-recover yun or something recovery happen kasi we have the completion situation din. Ako na nakikita sa iyo. Also with the 2020, the 10-10-10, 2020 rin yan, di ba? 2020, also dito. Ito is your choices of your action to eh. No? Keep moving lang to reach your goals. So nakita ko sa iyo dito. The 0 is the ending and the beginning. And the 2 is also the you. And the 2 also 4 is you din. No? Kailangan mo rin talaga na mag-action to reveal the auto restructure yourself. Andun din yung point na kailangan mo ng control and balancing sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ha? Action your idea. Maraming mga action ka na. Realistic and practical approach goal. Divine timing. Ambition. Cooperation. Discipline. Ito na. You have the benefit of good fortune. Meron naman talaga. And if you use your wise judgment, you can do anything. Gamitin mo yung karunungan mo kasi, alam mo, magaling ka, as in magaling ka talaga, Scorpio, in any situation into your life. Yun nga lang, pariwara. Sabay ka. O, di ba? Judgmental si ate. Hindi, marami kasi magaling talaga ang Scorpio. Pariwara lang kayo. Alam mo, ibig ko sabihin ng pariwara kasi ano siya, hindi kayo, may mga time kasi na hindi kayo organize. Pero may mga time naman, grabe kayo mag-organize. Alam mo yung hindi balance. Kaya nga nandito si Tu eh. Hindi siya nababalanse. Tapos at the end, natatrapat na sa stuck kayo sa sitwasyon. Kasi hindi nyo makontrol. Okay? Kinakailangan yun. And syempre, in this place, you can reach new height. You should act on your potential when you see this pattern. Since what your plant will grow. Kung ano itatanim mo, mamumunga kasi nga magaling nga kayo. Pwede iba rin sa inyo is mahilig kayong magpunla talaga, diba? O may mga investment, o kaya is mahilig din kayo magtanim. O yung iba sa inyo is kinakailangan nyo talaga na you need to start a new beginning into your life, na kailangan nyo baguhin yung inyong pamumuhay, no? Sa iba sa inyo. Kung sa tingin mo hindi nakaka-good, baguhin mo. Magkaroon ka ng mga bagong pananaw sa kinabukasan, strategy, mga bagong plano. Gamitin mo talaga yung karunungan mo. Sa mga iniinom kinakain mo rin ha, anuhin nyo ha. Tingnan natin.
Basta mga pakikipagtungo, pakipag-usap, yan. You're about to experience an spectacular accent. Yan na, may new experience situation. Tingnan natin ang iyong anak. Dito ka muna, anak. Energy. Have faith lang ha, o yung mga kailangan gawin ha. Focus. Action. Energy ni score. Okay, when it comes sa iyong energy. Sa energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito, may mga time daw na makakaramdam ka ng maboboring ka. Ganyan. sorry. May iba sa inyo makakaramdam ka ng pagka-boring, o kaya nahandun kayo sa point na mararamdaman mo na parang yung buhay ko paulit-ulit na nagaganap o nangyayari. Parang yung buhay ko parang nai-stuck ako dito. Parang yung buhay ko ganito na lang palagi. May mga ganun. Sa iba naman sa inyo, energy mo is baka may mga sakit kayo. No? Ang ingatan niyo yung sarili niyo. Kapag naramdaman niyo na pagod kayo, magpahinga kayo. Mag-recharge kayo, mag-rest kayo, mag-holiday kayo. Hindi naman siguro kaysa sa lumala kayo, di ba? Mag-ingat kayo sa may mga sakit dyan. No? Baka may mga ubo, sipon, lagnat, masamang pakiramdam, namalat, throat, thyroid, basta garalgal, kung ano man yan. No, baka may nakikita rin kasi ako na na check up, hospital, doktor, maintenance, maybe sa iba. Sa iba dito, confine or paralyzed, mga ganyan. Basta mag-ingat kayo palagi, ikaw or someone who's connected sa'yo, kasi we have also the family rin na lumabas kanina sa nakikita ko dito, yun, no? And then also, yung energy na nakikita ko rin sa'yo is nandun yung point na meron ka mga idea na gusto mong gawin o may mga bagay ka na gusto mong i-pursue pero napanghihinaan ka ng loob. Pwedeng hindi mo siya na-pursue or hindi mo siya nagagawa. Or pwede rin na may mga bagay ka na gusto mo i-let go pero hindi mo pa ma-let go. Or hindi mo maikat sa buhay mo. Kaya ang nagiging cycle mo ngayon is paulit-ulit. Nagkakaroon ka ng burden, no, sa iba sa inyo. Kaya, well, nasa sa'yo yan. Choice mo yan. Diba? Kaya handito rin si action, your idea, and swift action. The choices is always available in yours. Okay, parating kay Scorpio. Parating kay Scorpio. Ay, Devil. Ano yan, universe? Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, nagulat ka ba? Sorry, ako din nagulat. Okay, parating sa iyo, merong tao na hindi siya, parang naging silent mode siya situation, Parang nag-silent mode to, pero bigla siyang ko-connect sa iyo, or bigla kayo magkakaroon ng connection, or maybe ikaw ito sa kanya. Yun. And then also, pinag-uusapan ka rin, no, Scorpio. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko dito is may tao ako nakikita na habang buhay na kailangan siyang alagaan at suportahan. Hindi ko alam kung may sakit siya. Siguro may sakit siya kasi kailangan niya ng self-care. Parang forever Parang nado sa point na yon. Ang nakikita ko rin sa'yo na parating sa'yo, makaka-receive ka daw ng news, message, text message, or
Basta may marireceive ka. Sabay ka sa isang babae. Yun ako. Or pwede rin siya communication. Yun nakita ko. Within 11 hours, 11 o'clock, 11 days, 11 weeks, 11 months. Mga ganyan. Magagaling siya sa isang babae. Sa iba sa inyo. Or pwedeng ikaw ito sa kanya. Alam mo, lalaki ka, sa babae, o kaya babae ka, ikaw magkano. Mga ganon. Vice versa naman tayo. Andito rin yung point na parating sa iyo is merong konting situation na makakaramdam ka ng lungkot or you feeling lost na handun sa point na yun. Hindi ko alam in what way. Pwede rin kasi na there is someone is withdrawing you o kaya in-let go ka niya o kaya may mga tao or may tao na hindi kayo magiging good term, hindi kayo magsi-same page, kumbaga. Kanya, may mga unhappy situation, no? Or unhappy family, unhappy situation. May nakikita na ako dito na may mga cancellation eh. Hindi ko alam in what way. May mga ganon. May maka-cancel, may cancellation, pagpapabukas, pagpapaliban. And also, nahandun din yung point na magkakaroon ng mga lack of teamwork, parang hindi talaga good term yung situation. Pwede mga conflict, pagkainis, pagkairita, may mga battle, tension, mga ganyan. Sa iba sa inyo, may mga pag-uusapan kayo related to territorial, mga ganyan. Bahay, lupa, kung matagal na kayo sa trabaho, pwedeng na doon sa point na magkakaroon ng hindi mga pagkakasunduan, mga ganyan. Ako nakikita sa iyo. And then also, ang nakikita ko rin dito sa iyo is there's a celebration happen. Hindi ko alam kung ano yung i-celebrate. Maliit lang yung celebration na yun eh. Hindi siya ganun, hindi siya bongenyos actually. Hindi ko alam kung ano, basta may mga happy gathering, either sa iba is mga pregnancy, married, may mga collaboration, ako na nakikita, o kaya naman is someone's want to give you love and support, or ikaw ito sa kanya, or nahandun yung point na baka may mga mag-aaya, mag-chill-chill, may mga magiinuman, magko-coffee break, magkakain sa labas, o lalabas, mag-chill-chill. May mga ganun ako na nakikita sa inyo, no? Yon. Ako nakikita sa iyo. Alam mo, may nakikita akong, hindi ko alam kung sira ba bahay mo? May nakikita kasi akong bahay, sira. Hindi ko alam kung masisira siya, sira siya, nagpapagawa ka ba ng bahay, nagpaparenovate ka ba ng bahay, lilipat ka ba ng bahay, or someone is connected. Kasi parang may ganun ako nakikita. Or baka naman may tao na ko-connect sa'yo, tapos biglang nangutang, ano, kasi may butas yung bubong namin. Kaloka yun, di ba? O, san ka? Yon ang nakikita ko sa'yo. Let's go, let's go. At baka bukas na tayo matapos. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Alam mo, yung iba sa inyo, mare-reclaim mo na daw yung power mo, or yung kung dati medyo may mga hardship situation or difficulties, ngayon this time mas makakaramdam ka daw ng peace of mind. Siguro, mas magiging magaang energy mo this time sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. May malalaman ka raw katotohanan, Scorpio. Hindi ko alam in what way. Pero may malalaman ka na katotohanan. Dapat mong iwasan. Wheel of Fortune, no? Bakit po, Universe? Oy, may good news ah. May babaeng magsasalita sa iyo ng good news. Or may babae na magbibigay sa iyo ng suporta, or magbibigay ng advice, or ikaw sa kanya, vice versa. May nakita akong gano'n. Di ba? Nagdagdag pa ng ano. May nakita kasi ako. Pag may nakikita naman ako, sinasabi ko talaga. Dapat iwasan, Scorpio.
Support or advice yun ah. Okay, when it comes sa dapat mong iwasan. Alam mo, iwasan mo, Scorpio, yung mas marami ang lumalabas na income, na pera, kaysa sa pumapasok. Okay? Iwasan mo na mas maging magastos. Balanse lang, ano, minsan, o kaya ano, medyo maghigpit ka lang talaga. Pinaka the best sa lahat, no? Andun yung point na yon. You need to escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore. You need to getting away with something. No, Scorpio, yun na din ang sinasabi sa'yo. Kumbaga nandun yung point na you need to start fresh. Fresh. Fresh in life. Andun na yung point na iwasan mo na yung mga bagay na pwede kang magkaroon ng mga takot, worrying, anxiety, stress, ganyan. Huwag kang iwasan mo yung magkaroon ka ng mga delay. Kung pwede naman na gawin na ngayon, ba't hindi pa bukas? O ay, hindi pa bukas. Hindi pa ngayon, bakit bukas pa? Siyempre, baliktad yung salita ni ate, di ba? Sorry. And then, you need to open your eyes sa mga katotohanan or the reality of life, no? Na handoon yung point na yon. And you need to use your mind and intellect. If you want to crossroad, if you want to pursue something into your life, gawin mo. Kailangan, may mga bagay na kailangan mo nang harapin. May mga bagay na kailangan mo nang i-let go, i-cut, na hando sa point na yon. And then, iwasan mo na hindi ka mag-ipon ng pera. No? Iwasan mo na hindi mo pahalagahan yung mga meron ka ngayon. Yung mga taong nagpapahalaga sa'yo. No? Yung mga tao, syempre sa sarili mo, pahalagahan mo rin yung sarili mo. Diba? You need to be independent. No? Handun yung point na alagaan mo rin yung sarili mo sa nakikita ko sa dito. Iwasan mo yung mga manipulative, sinungaling, liar, or being you, yun, ingatan mo, wag mong gagawin yun. Mga betrayal, pangloloko, pangliling lang. Yan, mag-ingat ka. Okay? May yung mag-focus ka to as sadness. No, iwasan mo yung maging mataas ang pride or mga taong matataas ang pride, iwasan mo yun. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sino man itong love na to, Scorpio. Lumabas agad. Ay. Ayan ate. Love ni Scorpio. Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single, iba sa inyo ano, either nasa ibang bansa ito or iba yung lengguwahe nito. Okay, kung single ka, yes, meron ako nakikita, maaring may nakakausap ka na rin. Isa, dalawa, tatlo, sabay gan. Ay, ano to? Dalawa, tatlo nga. Kung ilan man ito, isa dito, ano to parang hindi nagkakalayo ng edad. Yung isa, bata. As in, mas bata sa'yo, as in. Yun ang nakikita ko. Actually, siguro yung isa dito, either kung nag-aapat yung iba, ay hindi, walang kilos yung isa. Okay, ano to, kung either, hindi to ano. Kung may nakakausap ka na dalawa, may darating pa. Kung dalawa na, or tatlo na, edi yun na yun. Ate, okay ba sila? Dito, okay ba sila? Sabi kasi dito, you need to slow. Yun ang sinasabi. Slowly but surely lang. Mararamdaman mo yung effort nitong tao na to. Isa sa kanila, or maaring sila mismong tatlo o dalawa sila, mararamdaman mo yung effort nila. Pero, take slow lang. Pag-aralan mo talaga sila, no? Huwag agad-agad. Yun ang nakikita ko dito. Bahala ka. Sabay ganun. Tinakot eh. And then also, di ba nag-away yung mga anak ko? Kung nagkahiwalay naman kayo ng tao na to, oo, nagkahiwalay na. Alam mo, kung titingnan ko dito, binigay mo yung understanding mo, yung tulong mo, yung love mo dito sa connection to. Pero wala eh. Hindi mo siya kayang kontrolin.
Talagang nandun yung point na siya yung magkokontrol ng sarili niya. Ginawa mo naman yung lahat, 'di ba? Eh, wala, eh, nagkaroon din ng third party kasi 'no. Oo, pinahalagahan mo siya, pero andun yung jangling situation. Pero alam mo kahit na nagkahiwalay kayo dito, still spying pa rin itong tao na 'to or ikaw ito sa kanya. Ate, minahal ba niya ako? Ah, hindi. Kasi hindi pagsisinungaling. Siguro sa una minahal ka niya, eh, 'di ba ang energy naman 'pag nagkaroon na ng third party, hindi na kasi yung iba kasi yung needs, 'no? Iba yung needs nung iba dito. Yung nakuha ko kasing energy, Scorpio, is iba yung need niya sa'yo. It's more on may pagsisinungaling. Para alam mo yung parang mirror. 'Pag kung ano yung galaw mo na nakaharap ka sa mirror, yun yung galaw niya. Kapag magiging mabait ka sa kanya, magiging mabait ka sa kanya. Pero 'pag naging masama ka sa kanya, magiging masama sa'yo. 'Pag pinagdamutan mo siya, mas magagalit siya. Mga gano'ng sitwasyon. Yun. Basta hindi kayo same page nitong tao na 'to, pero nasa sa'yo yun kung gusto mo pa rin siya. Pero naaalala ka pa rin nito at ini-spy ka pa rin naman niya o tatanong-tanong ka niya, 'no? And then, kung kayo naman is may third party relationship, oo, meron. Meron talaga. Sa iba sa inyo may anak ba kayo? Isa? Well, kung ilan man yung anak niyo dito, yun. Pero nasa sa'yo na 'to, 'no? Kung nade-delay ka na lang din siguro dito 'no, sa pakikipaghiwalay or nandun talaga yung connection mo, pero nasa sa'yo yung choice dito. O baka nag-iimbestiga ka pa talaga. Eh, kung nararamdaman mo naman talaga na meron na, kasi meron talaga, eh. Meron dito, third party. Actually matagal na 'to, na ganito siya, 'no? Matagal na siya na gano'n yung kanyang yung gano'n yung energy niya. O maybe this is you. Ibig sabihin, na talaga siya, babaero, lalakero na siya. Kung ano yung ginawa niya noon, doon sa dati niya, ganun din sa iyo. Kung kayo naman is walang third party relationship, kung wala kayong may magsisinungaling sa inyong dalawa. Yun na nakikita ko. May pagja-judge. May gagawa ng kwento. Magsisinungaling actually, no? May pagsisinungaling. Maging aware ka na lang. Pero dito meron. Magsisinungaling sa inyong dalawa. O may lihim siya. Tingnan natin ang pera mo. Baka ikaw or siya. Vice versa. Pwede rin naman na dito sa sitwasyon mo, meron siyang i-open na naganap o nangyari noon. O ikaw ito sa kanya. Magkakaroon kayo ng ganong sitwasyon sa iba. Money ni Scorpio. Yung mga nangyari noon, ma-i-open siguro. Money. Okay, when it comes sa money mo, magkakaroon naman din daw ng recovery kahit papaano, no, na handun sa point na yon. Sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is parang naghihintay ata kayo. Trabaho and money to, parang naghihintay kayo or may hinihintay kayo na connected ang trabaho or pera. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo is recovery ito sa nakikita ko dito. Magkakaroon ng recovery or there's an abundance coming sa iba sa inyo. Hindi ko alam kung kanino siya magagaling pero may abundance na makakamit, no, sa iba sa inyo. Sa inyo naghihintay naman yung iba. Sa iba naman, handun yung point of planning. Ibig sabihin, meron kang naiisip na isang sitwasyon na noon-noon mo pang gustong gawin na pwedeng yun yung makatulong sa'yo para mas mag-success ka sa iyong kaperahan or trabaho. Kaya ako sa'yo, pursue mo kasi magsasucess naman talaga siya. Yun. Maaaring nagkakaroon ka na ng plano pero hindi mo pa ma-pursue. Nagkakaroon ka pa siguro ng doubt. Kung ano man yun. No, yun na nakita ko. Pwede mag-add ako ng message. May nakikita ako dito na tao na very judgmental. Pwedeng ikaw ito or someone. May pagja-judge. May gagawa ng kwento or there's an evil gossip. May mangliling lang.
may mandaraya, may taong magiging magaspang kasi yung salita niya sa nakikita ko dito, or medyo harsh yung salita, may nagsisinungaling. May tao na nag-iisip ng kabiguan pagdating sa iyo, or ikaw ito sa kanya. May tao na mararamdaman mo may tao na may medyo may pagka-cold siya sa'yo, mararamdaman mo yun, na cold tong tao na to, parang ang cold niya, or ikaw ito sa kanya, na doon sa point na yun. Handun din yung point of manipulative. Pwedeng ikaw ito or someone. May mga time daw na may mga pagkayamot sitwasyon. Either ikaw yung mayayamot or may taong mayayamot pagdating sa iyo. Kung may mga pinagpupuyatan kayo, iwasan nyo para hindi kayo magkasakit at hindi manghina. No? O kaya naman is bumawi ka at the next day kung night shift ka. No? Or handun yung point na kung may mga pagising-gising or late natutulog, maaga nagigising, basta bumawi lang kayo para din sa inyo rin naman kasi yan. No? Arigato namaste, God bless.